Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat sa pagkakataong ito na tayo'y magsama-sama sa pagdiriwang ng Eucharistia. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, the 16th Sunday in Ordinary Time. At ang mga pagbasa natin sa araw na ito ay inaanyayahang tayong tingnan ang ating pagiging pastol sa ating mga sariling buhay. Paano tayong nag-aakay o nakikibahagi sa misyon ng Panginoon. Ito na yung pattern ng ating mga pagninilay sa mga nakaraang mga linggo, kung napansin ninyo. Palaging tungkol sa misyon at pakikibahagi sa misyon ng Panginoon. At ngayong linggong ito, pinagpapatuloy yung Ebanghelyo ni San Marcos. If you could remember last Sunday's Gospel, it was about the sending out of the 12. They were sent out by Jesus 2 by 2 to fulfill their mission, to proclaim about the kingdom of God, to heal the sick, and to cast out evil spirits. And He gave them authority and power over them, a share in His own power. Now, the apostles, after their mission, came back to Jesus and reported to Him all their successes. Inireport nila yung kanilang mga nagawa. And I could imagine how proud they were of what they have done. And today, Jesus tells us, wait. As you are grateful, perhaps, as you are, celebratory in the successes of your life, of your mission, pause for a while. Magnilay muna tayo. Tingnan muna natin, ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin? Sa unang pagbasa kasi, sa aklat ni Jeremias, sabi ng Diyos, mayroong mga pastol sa sanlibutan na hindi nangangalaga sa kanyang kawan. May mga pastol daw na imbes na sila ay tipunin at alagaan, ang ginagawa ng mga pastol na ito, ipinangangalat ang mga tupa. These shepherds, instead of gathering the sheep of God, the people of God, scattered them. Kaya sabi ng Diyos, ako na mismo ang magtitipon sa aking mga tupa. Ako na mismo ang bababa at magpapastol sa aking bayan. And then the prophecy came that He will be sending a shepherd amidst His people. At kung babasahin ninyo yung aklat ni Ezekiel, naroroon din ang parehas na propesiya. A Davidic king, a king coming from the line of King David, who will fulfill this promise of God, that He Himself will gather His people. And we know that this shepherd is Jesus. Kaya ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sa pamamagitan ni Kristo tayo ay natitipon, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y may kahinaan, bagamat tayo'y maraming kakulangan, tayo ay napapalapit ngayon sa Diyos dahil kay Kristo. And the challenge now is to follow the example of the Good Shepherd, the example of Jesus. Now back to the gospel. Itong mga alagad na ito, siguro ay nag-enjoy sila, proud na proud sila sa kanilang sarili. Sa isa pang bersyon ng ebanghelyong ito, ng kwentong ito, sumagot ang Panginoon sa kanila at ang sabi, do not rejoice
because you have done these great things. Rejoice rather because your names are written in heaven. Magdiwang kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa kalangitan. At ano ang pinayo ng Panginoon sa kanila? Magtungo kayo sa ilang na puok upang malayo kayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. It was like Jesus telling His apostles after a long journey, after a difficult mission, manahimik muna kayo. Tayo kapag mayroon tayong successes sa buhay, no? Yan ang tinuturo ng mundo sa atin. Kapag may achievement ka, may success ka, celebrate your successes. Even the little successes in your life, celebrate them. That's what the world teaches us. Well, okay. But Jesus tells us today, hindi lamang sa ganitong pamamaraan, o bago ka pa magdiwang, manahimik ka muna. Magdasal ka muna. If you will notice in the different parts of the Gospels, you will hear Jesus, after ministering, after performing miracles, after preaching to people, He would often isolate Himself and pray. He would commune with the Father. Bakit kailangan gawin yun, Father? Kasi kailangang maipaalala sa atin na ito ay hindi tungkol sa ating sarili. Because there is a great danger to overly believe, exceedingly believe in our own greatness. Ang galing-galing ko. Ang husay-husay ko. And sometimes, that itself leads us away from following the Good Shepherd. The way of the Good Shepherd is not like that. It is never self-centered. It is never self-lifting. Kasi kapag ang paniniwala natin ay achievement natin ito, o tungkol lang talaga ito sa aking kagalingan, anong mangyayari? Look at the many groups that have existed in this world since time immemorial. The different groups, yung iba sa kanila, mga sekta, yung iba mga kulto, ano yung pattern na mayroon sila? They follow a certain leader na inaangat ang kanyang sarili. At anong kinakahinatnan? Dahil sa paglipas ng panahon, ang kanilang sinusundan, ang characteristics ng taong iyon, ay nawawala din. Pumuputi na ang buhok, kung hindi man pumuti, nauubos. No? Yung mga ideas nagiging luma, wala nang bago. Ang tinig, ang boses, pumapangit. Ang itsura ng kanilang sinusundan, hindi na ganun kabata. At dahil nakabase sa sarili ang misyon, sa paglipas ng mga bagay na ito, the accidentals of life, nagkakawatak-watak na rin ang mga tao. Because these characteristics would fade, because these qualities would fade, on which our faith is based, then our faith also fades away together with it. Ganon din naman kapag tayo ay namuno, nag-akay, na nakaugat sa ating sarili lamang, darating at darating ang panahon, mawawala ang mga inaakay. Magkakawatak-watak. Kapag ang pinagbasehan natin ay ang ating sarili lamang, magkakaroon ng pagkakataon
ang mga pinasusunod mo sa iyong sarili, magkakaroon din ng sariling pag-iisip. Mamumulat ang kanilang pag-iisip at marirealize nila, teka lang, itungkol lang yan sa iyong sarili. Hindi na tungkol sa katotohanan. At sila'y aalis, lalayo. That's why Jesus asks us first and foremost, be silent, pray. Remember, this is the work of the Good Shepherd. Secondly, ano ba ang pamamaraan ng mabuting pastol na ito? Ang sabi ng Panginoon sa unang pagbasa, He Himself will gather His people together. What is the key in gathering people together? As we have mentioned, it is not about ourselves. The key is not about one's ego, one's qualities. It's not about our abilities. Then what is the basis of being a good shepherd? And in what can we root our shepherding? Jesus, in the gospel for today, was about to take his rest. But he saw the vast crowd. At ang mga taong ito'y sumunod sa kanya nang naglalakad lamang, nakayapak lamang. Sumunod ang napakaraming tao dahil sila'y nagugutom sa presensya ng Diyos. Dahil sila'y mahina. Dahil sila'y kulang. At ano ang sabi ni San Marcos? Nahabag siya sa kanila. The key, my dear friends, in gathering people is this. It must be rooted in God's mercy. It is the same reason why Jesus had himself crucified on the cross. He gave himself voluntarily out of mercy. Sa awa. Sa maraming mga himala niya ng pagpapagaling at pagbuhay ng mga namatay, ito'y dahil sa awa. Ang maraming pagkakataon na ang mga tao sa Ebanghelyo ay nagbagong buhay, ito'y dahil sa kanyang awa. Zacchaeus went down from the sycamore tree. He went down from his sycamore tree because of the mercy of Jesus. Matthew left his post as a tax collector because of the mercy of Christ. The woman suffering from hemorrhages for 12 years received healing because of the mercy of Christ. The woman caught committing adultery, who was about to be stoned to death, was liberated because of Christ's mercy. Jesus shepherds us, gathers us together because of His mercy. Na-realize nyo na ba na sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit kayo ang nakaupo dyan ngayon? Hindi dahil pinili ninyo na magsimba ngayong gabi. Bakit ako nandito? Ang dami-daming mas banal at mabuti. Hindi dahil ako'y magaling, o mabait, o banal. Ang lahat ng ito ay dahil sa awa ng Diyos. Sa gitna ng ating kahinaan, Jesus operates in His love and mercy. And that, my dear friends, gathers
people together. Alam nyo, I have shared this story already in my previous Mass. Mayroong naganap noong London Olympics noong 2012, if I'm not mistaken. Sa isang event doon sa Olympics, yung 3,000 meters na takbuhan. No? Habang nangyayari at nagaganap ang karera ng takbuhan ng mga atleta, ang nangunguna ay isang Kenyan. No? At siya'y malapit na doon sa finish line. At sa likod naman niya, medyo malayo-layo pa, ay si Ivan Fernandez, isang Brazilian, I think, na athlete. At habang papalapit na sa finish line itong Kenyan na ito, ay nalito siya. Na-confuse itong atletang ito sa kanyang mga tinitingnan na mga signs. Katapusan na ba? Finish line na ba? O isang lap pa? O ano na ba? He was confused. Perhaps he had some difficulty in reading English or other languages. Nalito itong atletang ito, kaya bumagal siya sa kanyang pagtakbo. At nakita ito ni Ivan Fernandez na nasa kanyang likuran. Nakita niyang nalilito yung Kenyan. At sinisigawan niya itong atletang ito, forward, forward. Pero hindi siya naintindihan nung Kenyan na atleta. Binilisan ni Ivan Fernandez yung kanyang pagtakbo at nilapitan yung Kenyan. At ang sabi sa kanya, takbo pa. Malapit ka ng manalo. At ang ending ng kwento, nanalo yung Kenyan ng gold medal. After the Olympics, Ivan was asked, ba't mo ginawa yun? E di sana ikaw na lang yung nanalo. Ikaw na lang yung nag-gold medal. Pwedeng-pwede mo na siyang unahan. And Ivan said, what sense is that? What sense can be found in that? In achieving something by taking advantage of the weakness of another. Anong sense sa pagwawagi mo sa buhay sa pamamagitan ng panlalamang sa iba o sa pananamantala sa kahinaan ng iba? You know, my dear friends, sad to say, this is happening within families, within households. Kapag mayroong reunion minsan, magsasama-sama yan. Tapos ang tanong, kumusta ka na? Anong trabaho mo? Kumusta yung mga anak mo? Honor student ba? Magkano sweldo mo? Anong cellphone mo? Anong kotse mo? Just because we want to feel good about ourselves. And what is the result of such kind of attitude? Paglayo ng loob ng iyong mga mahal sa buhay. Even in our own groups, circle of friends, communities, churches. Sometimes we fall into the temptation of being like those shepherds in the first reading for today, taking advantage of the weakness of others. That's why Jesus asks us, my dear friends, to shepherd the people entrusted to us by embracing His mercy, looking at the weaknesses of each one and leading them towards the right path and not to take advantage of them. Sa araw na ito, mga kapatid,
tingnan natin ang ating pamamaraan ng pagpapastol sa mga taong pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Tayo ba'y nagbibigay ng lakas sa kanila? Tayo ba'y nagbibigay ng pagkain ng kanilang kaluluwa at pagkatao? O baka tayo ang nagnanakaw sa kanila ng kalakasan at pag-asa?